Ang ganda rin tignan pagka pare-parehas yung binibreed nating manok, 'di ba? Deca brown lang lahat. Wala ka nang iniisip kasi alam mo na eh. Pagka ito nakapag-produce ng itlog, pwede ko ibenta ng fertile eggs. Pagka hindi nabili, pwede ko idiretso ng table eggs. Pagka nag-produce ako ng sisiw, pwede ko ibenta ng day old, hanggang month old, hanggang RTL. So, 'di ba, merong direksyon mga kabukals, hindi katulad dati, lalabo-labo yung mga manok natin, may dogtaw, may Dompo Giant, may mga Shamu, may Kabir. So, doon ako nagkawindang-windang mga kabukals kasi sobra kong niyakap lahat kasi gusto ko alagaan lahat eh. Kaya lang, hindi pala ganun mga kabukal. So, kailangan natin lagyan ng sistema, lalo na kung farming business ang gagawin natin. Mas maganda, isolidify nyo yung linyada nyo. Ito nga, ang sinolidify natin yung ating mga brown egger, yung ating mga Deca brown. So, dito na tayo mag-stick. Ito na talaga yung pararamihin natin. Ito na yung gagawin nating negosyo. So, mas madali. Mas madali. Hello mga kabokal. Nagbabawas tayo ng dahon ng lakatan kasi malakas ang hangin. Baka maitumba yung ating may bunga. Yan, nagtira lang tayo ng 3 dahon. Kasi ito, bawasan din natin ito. Permis kasi malakas ang hangin mga kabukal. Kaya sabi nila pagka malakas ang hangin, bawasan yung dahon ng saging. Kasi ito, papakain natin kay Dagul. Yung mga babae natin kasi pinapaalpas na naman natin. Ayan, ang panguha natin mga kabukal. Siya na magiging pagkain ni Dagul ngayon. Ito, binawasan natin ng 2. Tapos sa yung may bunga, 3 lang tinira ko. 3. Ito pala, matanggal ko na rin pala itong puso. Tanggalin natin. Ayan mga kabukal. Silan natin para maganda. Good. Ayan. Yan ang mga kabukals. Ating bagong lakatan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piling lang pero okay lang yan. Hindi rin naman maganda yung sobrang laki kasi baka maputol yung puno. Yan, so makulimlim mga kabukals yung ating malunggay oh. Maganda tubo ng ating naunang tinanim na malunggay, kaya lang namumulaklak na. Yan oh, namumulaklak na.
Masarap din ang bunga nito mga kabukals. Inaano lang namin, ilalagay lang sibuyas, kamatis, tapos bagong isda. Sarap na. Ayun oh. Hayaan ko lang mamunga para makuha natin yung bunga. Tapos pagka na-harvest na natin yung bunga, saka natin puputulin. Itatanim ko sa lote ni Ate Ninfa. Ayan. So yan te, ito yung itatanim ko sa lote mo. Pabubungahin ko lang te para ano, makuha natin yung bunga. Masarap din yan eh. So yan, tuloy na tayo sa trabaho mga kabukals. Ating ubas pumapangit ah. Parang hindi yata suitable yung lupa. Pero ano, lagyan natin ng chicken manure na nabulok na. Ayan, labas na. Dali, labas na rin. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey, hey. Wag yan. Ay, sos. Wag yan, dali, labas na. Ayan mga kabukals. Yung kambing ni ano, kambing ni nila Kuya Greg oh. So pumasok. You want to join the party? Ayan, si Milky, mamaya natin pupunta si Milky. Milky is ito, kailangan ko palang maano to, mag-grass cutter. Kugon yan eh. Kugon, hindi naman nila kinakain yan. Inom ka mamaya. Dilipat ko na pala ito. Pudpud na yung ano, pudpud na yung dahon. Dahon, mga damo. Ito papudpud na rin no. Papudpud na rin. Hindi ko pa nalagyan ng division eh. Dapat kasi may division yan eh, para dito lang sila sa kabila, tapos lilipat to sa kabila. Net. Pero kung apat lang naman sila ngayon, okay lang naman yan. And ngayon alas 12 ng tanghali, so pinainitan ko muna ng husto. Kaya lang ngayon medyo nagkukulimlim na naman oh. Nagkukulimlim na naman. Ano Tisay? Muntis ka na ba? Dapat muntis na kayo ah. Ay, inaasahan ko kasi may sampa na itong tatlo eh. Yan si Tisay, saka ito, saka ito. Eh yung isa, wala, negative pa yun, hindi pa nasampa. Sobrang liit kasi. Napakaliit mga kabukals. Oh. Parang bansot na ito eh. Nabansot na siguro. Or ano na, produkto ng inbreeding talaga, yung paulit-ulit na ano. Kasi nakagala lang naman sila yan dati. So yung barako, yun at yun din pa rin. Kaya siguro lumiit na lumiit. Ayan. Pero sana mabuntis yung nanay niya. Nasampahan yan eh. Medyo ginhawa na ngayon mga kabukals kasi hindi na ako nagsasakati nga ng ano, maramihan. Para kay Dagul na lang. Yan ngayon nga saging yung kakainin ni Dagul. Ayan na mga kabukals, yung mga dahon ng saging. So yun naman ang kakainin ni Dagul. Ayan. So sa kanya lahat yun. Kasi yung mga babae naman nakagala, marami silang makakain sa labas. Ayan. So nalibre tayo sa pananakati ngayon para kay Dagul. Kasi meron tayong dahon ng saging na nakuha. Ayan po. Ating mga kambing. Yung ating patola mga kabukal. So saan na ba yun? Ayun oh. Buhay na, patola yan. Tatlo yan. Ayan, patola. Dito pa isa. Tatlong butas yan eh, tinaniman natin ng patola. Ayan. So nire-ready ko na nga yung balag na gagamitin natin eh. Tutusukan ko ng ano, tutusukan ko ng gapangan nila pataas. Tapos magbabalag tayo rito, magbabalag tayo. Pero ano man, okay pa naman yan. And ito, yung ating mga malunggay, buhay na rin yan. Buhay na rin halos lahat yan. Yung ating mga malunggay. Ito.
Yan syempre yung mga Madre de Agua buhay. Buhay na rin yan. Yan, diretsuhan yan. So yun, so ano na rin ako, nagpunla na rin ako ng talong. Talong mga kabokals. Nagpunla na muna ako. Dito. Yan, nagpunla akong talong. Yan. Dito ko nilagay kasi sa umaga, diyan ang trajectory ng araw. Tapos pagkatanghali, malilim. So yun, parang okay na okay yun kasi maaarawan sila sa umaga and then pagka yung matinding araw na dililiman naman na sila. Yan, ito yung mga pechay natin mga kabokals. Oh. Buhay na rin, oh. Oh, yung mga pechay natin, oh. 4 na araw lang. Pumutok na kaagad. Ang problema ko rito palaka mga kabokals. Hinihigaan ng palaka. Ayan, oh, mamatay, oh. Hinihigaan ng palaka, eh. Ayan. So, ito, punta naman tayo sa ating mga breeders na Deca Brown. Ayusin ko yung ano, eh. Ayusin ko yung bumagsak na ano, na tabing nila dito. Ayan, oh. Ayusin ko ito. Malakas ang hangin kasi bumagsak ito, pero itutusok ko lang ulit yung poste na yun. Tapos i-connecta ko ito. Kasi magpo full blast na tayo sa ating mga breeders. Magaling na ito si Kolokoy, eh. Si Kolokoy. Nagkahalak kasi ito, itong isang ito. Kaya ginamot muna natin, pero okay na siya ngayon. Wala nang halak. So ipapasok ko na yung isang fly pen. Nalagay ko rito. Ito itatabi ko. Ano natin. Dadagdag ko na dito. Ano pala to na nabulok na yung pinaka base niya mga kabukol. Ibabaw ko na lang ulit. Naiwan. Iwan yung ano niya. Ayan, naputol mga kabukal. So, lakas ang hangin. Matindi. Doon pala nakakabit yung camera. Elastic na yun. Maalog din yung camera doon pala sa poste nakakabit. Sorry po. So, natin matukuran. Patsi-patsi lang muna mga kabokats kasi tarik ko. Patsi-patsi lang muna, importante maitayo lang muna uli siya.
Kaya mga kabukas, mabilisan na ayos. So yan, inilubog lang uli natin siya to sa butas. Tapos tinali-tali lang muna ng alambre. Ayan. Yun, ayos na. Ito naman kasi, ano na rin to, hindi na rin magtatagal yan. So importante na itayo lang natin. Pero magagamit pa yan. Tag-ulan naman, ay tag-init naman na. Ayan. So gagawin natin ngayon, ito, itong kulungan na to, lalagay ko rito muna. Iusog ko muna rito para makapagdagdag tayo ng isang fly pen. May isang fly pen pa doon sa labas eh. Nawawalisan ko na lang yung ilalim ng pupo, yung pupo niya dyan sa ilalim. Dito siya pupwesto. Tapos mag-ano tayo, mag-evenly distribute na tayo ng mga hens natin para sigurado tayo na fertile talaga yung mga itlog. So kunin ko naman yung isang scratch, fly pen. Walisan ko pala muna itong yung ilalim, yung pupo niya. Palahin na lang natin. Yan, sakto malalim yung part na yon. Malakas na may hangin, mga kabokals. Yan, kailangan talagang full blast na natin mga kabokals. Full swing na tayo sa breeding mga kabokals. Kailangan natin ng additional income. Gamit yung ating mga ibebentang fertile eggs saka yung sisiw up to RTL na mga brown egger. On top yun ng mga binibenta nating table eggs, yung mga nasa battery cage. Yan, baka maraming sasabi, ba't hindi ka nila kasi mag-concentrate sa baboy saka sa manok. Ayan, shoutout po kay kaibigan natin si Sir John Martires. Kumuha po sa akin ng BAQ siya dati, dalawa, gagawin niyang inahin sa Cavite mga kabokals. Sa old area pa yon yung nakakuha siya sa akin, doon pa sa old area. Unfortunately, nag-message siya sa akin kanina, tinamaan siya ng ASF mga kabokals. Patay yung inahinin na nanganak na yung kinuha niya sa atin, nakailang beses na rin na anak, patay mga baboy niya, tinamaan siya ASF. So talagang yun po yung isang dahilan mga kabukas kung bakit hindi po ako nag-concentrate sa isang alaga lang. Let's say baboy lang, full blast sa baboy, manok lang. Kaya ini-integrate ko po, may kambing tayo, saka ito manok, baboy. Kasi nadala na ako sa nangyari sa akin last time na tinamaan ako ng ASF na baboy lang ang inaasahan ko, wala akong ibang alaga. Nung tinamaan ako ng ASF, hinto talaga. Walang income talagang hinto talaga. Yun po yung iniiwasan ko mga kabokals, and yun po yung dahilan kung bakit hindi ako nagko-concentrate sa isang alaga lang or kahit sa baboy manok lang. Kasi what if may mangyari pong ganun na pangyayari na tamaan na naman tayo, wag naman sana. 'Di ba? Babagsak po yung ating kabuhayan. So kailangan merong sasalo. May sasalaw. Yung kambing naman mga kabukas, alam ko wala pang ganansya sa ngayon. Pero I'm working on it, sabi ka naman Inglesero. I'm working on it. Magkakaroon din yan mga kabukas. Maayos ko rin yan. Kasi nandyan na yung kulungan eh. Nandyan na yung mga pasilidad natin para sa kanila eh. Talagang kailangan ayusin lang yung sistema. Lahat naman yan ay may kita. Lahat yan ay may kita mga kabokals.
Kaya yun po yung dahilan kung bakit hindi ako nag-stick sa isang alaga lang, baboy-baboy lang. Yes, magandang pagkakitaan ng baboy, mabilis ang pera, pero what if mangyari na naman yung ganun, di ba? Tapos yun lang ang inaasahan ko. Eh nagbabayad pa tayo ng lupa at may iba pa pinagkakagastusan. Sigurado pupulutin ako sa kangkungan pag sa nangyari yun. Eh, hindi biro yung bayaran ngayon dito sa ating lupa. 12,000 monthly ito mga kabokals, kung kasi hindi nakakaalam. 12,000 monthly po tayo rito sa lupa pa lang ha. Hindi pa kasama yung bahay ko sa San Jose. Hinuhulugan ko pa rin sa pag-ibig yun. Plus kuryente, tubig pa. Mga gastos pa sa bahay ko. Talagang kailangan integrated eh. Para pagka may bumagsak na isa, meron pa rin matitirang nakatayo. Yun po yung gusto kong gawin. I know wala pang hindi pa gumagana ngayon lahat kasi yung kambing wala pang kita. Pero pagkaya po gumana na lahat, doon nyo po makikita, doon nyo po ma-appreciate. At tama pala si Kalbo. Magagawa ko po yan. Talagang hindi na naman kasi biglaan yan. Magagawa ko po yan. Lahat po yan magtutulungan. Yan. So ito yung inaayos natin yung mga manok ngayon kasi ito na yung kumbaga sa karera, ito yung nasa lead eh. Leading na po ito eh. Yung baboy ganun din eh. Sila yung ating bread and butter sa ngayon. Eh syempre si Milky yung baka. Parang bangko natin yung mga kabokals. So maganda rin maganda rin pagkakitaan yan pagka yung po inaayos natin yung ating pag-alaga ng baka. Maganda rin po hanap buhay. Yan. Lipat ko na yung yung fly pen. Dismantle, matrabaho kasi pinagkasya kami na. Ayun. So, dito siya pupwesto. Dito sila pupwesto mga kabukal. Ayan. Pusin ko lang. Kailangan matusukan ng kawayan doon para pinaka-poste niya. Para hawakan niya yung Yan, babaunan ko ng kawayan dito mga boss. Para hawakan niya. Lumundo eh. Sali natin ganyan mga kabok. Yan, sali natin alambre mga kabokal. Para hawakan niya yung fly. Hindi ko Ayan mga kabokals. Tatlo lang muna binigay ko sa kanya. Kasi hindi pa masyadong sanay eh. Ito kasi mga ito,
ano na yan, kumakasta na yan. So ito kasi siya, ngayon pa lang natin siya isinama sa babae, pero ayun gumigiri na, oh. Gumigiri na. So makakasta rin niya mga kabukals. Kaya lang yun, tatlo lang muna. Bali ito, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ito, 5 hen. Ito, 4. 4. Ayan. So, at least nabawasan natin na distribute natin sa kanila yung mga hens. So, saktuhan lang naman yan. Yung ganyang karaming breeders. Sa ngayon, lalo na't yung incubator natin ay maliit lang. So, saktuhan lang muna yung ganyan. And then ito, mga ilang araw pa yan. Siguro mga 2-3 araw pa yan. Kaya alam mo natin siya masanay. Pero yung gumigiri-giri naman siya. Kanina parang inaaway niya, pero ganun talaga reaction kasi unang beses niyang mapasama sa mga babae. Pero yung kung makita niyo, ayun, gumigiri-giri naman na siya. Saka ayan, oh. Masasanay na yan. Ayan. So, 'di ba, solid ang breeding natin ngayon. Solid decal brown ang breeding natin ngayon, mga kabokals. Ayan, so abangan nyo, malapit na po. Malapit na po tayo makapagbenta ng fertile eggs, sisiw, and eventually RTL. Ayan, oh. Ayan, oh, aggressive talaga yung ating mga rooster, mga kabokals. Mga bata pa kasi. Talagang kainitan. Kainitan. Ayan. Ito, po pwede naman 5 para maging 4 siguro. 4 na ron eh. Hindi. Hindi pwede. Kailangan magdagdag ako ng isa para 5. Tagli 5 sila. Dagdag ako isa doon. Dagdag akong 2 dito pala. Tama ba? Oo. Para 5. 5 hen kada isang rooster. Pwede pa siguro ako mag-pull out doon ng mga 3 pa. Yan, pupurgahin ko na doon sa battery cage tapos isasama ko rito. Pwede naman yan. Para solid 5 yung ating mga breeders na decal brown. Yan, yun nga, may nakasalang na tayo sa incubator. Kung hindi nakapanood, backdate lang po kayo ng mga 2 araw. Nagsalang na po tayo ng unang batch natin ng itlog nila ng decal brown. Ayan. So, yun sa mga mga nag-aabang dyan, oh, malapit na po. I-announce ko po pagka po pwede tayong tumanggap ng reservation. Kung kung fertile eggs ang orderin nyo, papareserve kayo, halimbawa 2 tray, ayan, po pwede yun. Tapos kung sisiw naman, po pwede rin, reserve kayo, halimbawa kailangan yung 50 pirasong sisiw. Pero pag sisiw po, kailangan ko po ng deposit or ng reservation fee kasi isasalang ko po yun eh. Paano po pagka hindi nyo nakuha? So obligado akong i-grow out yun. Parang ganun po pag sisiw. Pagka fertile eggs, okay lang kahit walang reservation fee kasi eventually naman yung mga hindi po makukuhang fertile eggs, pagka lumagpas na po ng 5 araw yan, ididiretso ko na po ng table eggs yan. Ganun po ang mangyayari dyan pagka hindi sila nabili. Either ididiretso ng table eggs or isasalang sa incubator. Ganun po mangyayari. Depende po. Sa ngayon po siguro salang ako ng salang. Kasi nga ako mismo kailangan ko ng mga pamalit doon sa battery cage natin. Pero pagka napuno na po yung mga pamalit natin, doon po tayo pag may pa-reserve na sisiw, kailangan po may deposit, may reservation fee. Pero sa ngayon po pala pwede pa akong Actually, kailangan ko muna punuin pala yung aking battery cage, mga pamalit ko. Ayan. So full swing na tayo mga kabokals, oh. Full swing na tayo sa ating breeding. And then ito, negosyo na, gagawin na po nating negosyo. Aralin ko din po yung yung pagbabakuna ng mga sisiw para at least may bakuna po tayo pagka nag-release tayo ng mga sisiw. Ayan. Ating mga baboy. Padilim na naman. Ayan mga kabokals. So, maganda rin tignan pagka pare-parehas.
mga agresibo talaga. Ang ganda rin tignan pagka pare-parehas yung binibreed nating manok, 'di ba? Deca brown na lahat. Wala ka nang iniisip kasi alam mo na eh. Pagka ito nakapag-produce ng itlog, pwede ko ibenta ng fertile eggs. Pagka hindi nabili, pwede ko idiretso ng table eggs. Pagka nag-produce ako ng sisiw, pwede ko ibenta ng day old hanggang month old hanggang RTL. So, 'di ba, merong direksyon mga kabukals, hindi katulad dati, na labo-labo yung mga manok natin, may dog taw, may Dompo Giant, may mga Shamu, may Kabir. So, doon ako nagkawindang-windang mga kabukals kasi sobra kong niyakap lahat kasi gusto ko alagaan lahat eh. Kaya lang, hindi pala ganun mga kabukal. So, kailangan natin lagyan ng sistema, lalo na kung farming business ang gagawin natin. Mas maganda, isolidify nyo yung linyada nyo. Ito nga, ang sinolidify natin yung ating mga brown egger, yung ating mga Deca brown. So, dito na tayo mag-stick. Ito na talaga yung pararamihin natin. Ito na yung gagawin nating negosyo. So, mas madali ang tawag dito, ang approach ngayon mga kabukals. So yun. So bago tayo magtapos mga kabukals, ito helping a cousin. Meron po akong pinsan na licensed broker. Meron silang matatawag to website for any real estate concerns or requirements. Pwede niyo pong i-visit yung kanilang website, propertylistingsph.com. So yan, ipa-flash ko po sa screen, propertylistingsph.com. So nagbebenta po sila ng mga high-end properties sa Quezon City, sa mga provinces. And eventually kami rin po ni Ate Glenda, pagka meron po kami mga malalaking lote, let's say mga hectares na properties na pwede naming ano rin sa kanila, ipasok din sa kanilang website. So yun, propertylistingsph.com mga kabokals. Pinsan ko po yan, pinsan buo ko po yan, licensed broker po siya, si Christopher Manyosa. Ayan, so kasing gwapo po ni kabokals. Joke lang. Ayan, so maraming salamat mga kabokals. Hanggang dito na lang. So tuloy-tuloy lang po tayo mga kabokals, tuloy-tuloy lang po. Sabi ko nga, ang dahilan po kung bakit hindi ko mabitawan yung ibang alaga natin kasi ina-anticipate ko na yung mga pwedeng mangyari. Knock on the wood, wag naman sana, pero wala po tayong magagawa pagka po dumating po yung mga problema ganon. And kay Sir June nga pala, June Martires, yan. Sir, laban lang sir. Si Sir kasi yan stroke, tawag doon, stroke patient po yan. May problema na po yung kanyang kalahating katawan. So, farming na rin po yung kanyang pinagkakabalahan ngayon. Yun nga lang, minalas, tinamaan din po siya na ESF. So yun, namatay din po yung kinuha niya sa atin na ginawa niya ng inahin. Sayang. Pero yun, laban lang, laban. So ganoon naman po ang ginawa natin. Ang tayo po tinamaan ng ASF, naubos din po yung alaga natin. Pero patuloy po tayong lumaban. And then doon ko po na isip na wag po tayo mag-stick sa isang alaga lang kung farming business po or pag-alaga po ng hayop. Mas maganda integrated, at least bumagsak man yung isa, meron pang nakatayo na sasalo sa buong sistema. Ayan mga kabokas, hanggang dito na lang. Sa lahat ng mga solid kabokas, maraming salamat. Syempre sa ating kaibigan po yung Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli, ito yung kabokas farmer, nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos, siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!